ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Bahagya pong lumakas pa ang bagyong Hana. Alamin po natin ang latest mula naman kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Maraming salamat, Connie. Mga puso, isa na ngang severe tropical storm ang bagyong Hana. Pero sa kabila niyan, nananatili pong walang nakataas sa tropical cyclone with signal sa alinmang bahagi ng ating bansa. Namata ng pag-asa ang sentro ng bagyong Hana sa layong 795 kilometers east o silangan ng Calayan, Cagayan. At ang lakas ito ngayon, mga kapuso, 95 kilometers per hour malapit sa gitna at ang bugso niya ay may gitsanda na 115 kilometers per hour. Pero sa mga nakaraang oras halos hindi gumagalaw itong bagyong si Hana. At sa forecast track ng pag-asa, dahil sa mabagal itong pagkilos, posibleng sa Biyernes pa ito, mga kapuso, lalabas ng ating area of responsibility. Posibleng tumama dito sa may northern tip ng Taiwan bago tuluyang tumama dito sa may mainland China. Samantala, may panibagong low pressure area o LPA na binabantayan. Maliban po yan kay Hana, huling namata nito sa layong 365 kilometers dyan naman sa may kanluran o west ng Iba, Zambales. At mababa naman ang tsansa nitong LPA nito na maging isang bagyo. Pero sa wind forecast ng Metro Weather, makikita natin mga kapuso, ito yung umiikot na hangin, bagyong Hana, ito yung low pressure area. Makikita nyo yung paghatak ng hangin habagat nitong dalawang sistema na ito dito sa Luzon at Visayas. Kaya tuloy-tuloy yung mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. At dahil sa malakas na hangin habagat, magiging maalon pa rin mga kapuso ang karagatan. Sakop naman ng Pangasinan, Zambales, Bataan, dyan sa may Batangas, Quezon, yung rehiyon ng Mimaropa, ibig sabihin Mindoro, Palawan, dyan sa may Romblon, kasama na ang buong Bicol Region, ang buong Visayas at ang silangang baybay ng Mindanao, yan yung Surigao Provinces at Davao Oriental. At pinapayuhan po na huwag munang pumalaot yung mga maliliit na sasakyang pandagat. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, dito sa Northern and Central Luzon, ngayong hapon na ito may ulan, malalakas dito sa may Cordillera at Ilocos Region. Pero pagdating ng gabi mga kapuso, unti-unti mawawala yung mga pag-ulan na yan. Pero sa Southern Luzon, makakaranas din ng mga pag-ulan at malalakas dito sa may Mindoro, ilang bahagi ng Bicol. At pagdating ng gabi, tuloy-tuloy yung mga pag-ulan dyan sa may Mindoro, dito sa may Calabarzon. At yung mga malalakas na ulan na yan, mga kapuso, posibleng magdulot pa rin po ng mga pagbaha at landslide. Diyan sa Visayas, dito sa may western part maulan at may malalakas, Negros Oriental, Aklan o Antique, diyan sa may Iloilo o diyan sa may Panay Island, maging dito sa may eastern section, yung Samar Leyte provinces at dito sa may Cebu. At sa Mindanao, kung maulan sa Visayas at Luzon, dito lamang sa may Zamboanga Peninsula may mga pagulan at diyan sa may ilang bahagi ng Lanao del Sur at Maguindanao. Pero malaking bahagi ng Mindanao mga kapuso, mababa ang tsansa ng ulan. At dito sa Metro Manila ngayong hapon, makikita nyo may kulay dilaw. Ibig sabihin yan, may hanggang katamtamang ulan ang pwedeng maranasan dito sa malaking bahagi ng Metro Manila ngayong araw nito. Pero unti-unti pagdating ng gabi, mawawala o bababa ang tsansa ng pagulan. At mga kapuso, bago po mag-alas 2 ng hapon ay asahan ang high tide dyan sa may Manila Bay na posibleng umabot ng 1.1 meters. Kaya maaaring magdulot ito ng pagbaha sa mga mabababang lugar, lalo na kung sasabayan yan ng malalakas na pagulan. At sa katunayan, nakataas ngayon ang thunderstorm advisory dito sa Kamaynilaan, sa may probinsya ng Zambales, Bataan, dyan sa may Bulacan, Cavite at sa may Rizal. Posible po ang pagbaha sa mga mabababang lugar. Tatagal ang babala hanggang alas 2 ng hapon. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.